Hey mga brods, ito na nga, blockbuster trade ng Jericho Cruz at Cedric Berfield. So yun nga mga brods, usap-usapan na ito pong si Jericho Cruz ay gustong gawing trade asset ng SMB para nga makuha nila si Cedric Berfield. Alam ko na medyo mahirap ito para sa San Miguel Beermen dahil alam din naman natin yung mga galawan na ito ni Jericho Cruz at kung paano niya na nabigyan ng kampyonato rin ang SMB ng consecutive championship sa mga kabrods. And alam din naman natin yung angas niya, yung kanyang galing, yung hustle niya sa laro, yung puso na ito sa laro ni Jericho Cruz. Mga kabrods, ay yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit nananalo lagi ito pong San Miguel Beermen. Pero ito nga, kung business is business naman kasi ang pag-uusapan dito sa SMB, ay talagang matitrade at matitrade ka. Kaysa nga daw na bumagsak na yung laro ni Jericho Cruz ay hindi na niya mapapantayan yung value or trade value ni Cedric Berfield. So alam ko mga kabrods na mahirap ito sa lahat ng mga SMB fans na mawala ito pong si Jericho Cruz. Pero yun nga, sabi rin kasi nila na minsan inconsistent na itong si Jericho. Minsan nawawala sa playoffs, minsan gusto nilang palabasin talaga yung laro nito, pero minsan hindi niya na ibibigay yung parang 100% niya. Hindi natin alam kung may iniinda ba ito pong si Jericho Cruz, pero yung dating finals MVP shape niya ay hindi pa niya ito nababalik ulit. Pero ito naman din kasi paldo-paldo rin kasi mga kabrods kung itong si Cedric Berfield naman ang makukuha nila. So alam kong mga kabrods na baka sabihin lopsided, hindi mga kabrods, halos kasing value rin lang din naman ni Jericho Cruz etong si Cedric Berfield. At kung babasihan nyo naman sa minuto per game na nilalaro ng dalawang ito, mas lugi naman si Jericho Cruz. Pero ito pong si Jericho, si Echo, nag-average ng 10 points per game mga brods, kahit limitado lang ang minuto nito. Unlike naman kay Cedric Berfield na talagang babad sa Blackwater bossing at talagang ito yung leader at bread and butter nila, ay nag-average ng 21 points per game. So ito sa assists and rebounds, di naman sila nagkakalayo, halos 3 assists or plus per game din naman yan sila. Pero yun nga mga kabrods, ito kasing si Cedric Berfield ay kakaibang player rin naman ito. Ito talaga yung pinaka-focus ngayon ng San Miguel Beermen dahil grabe rin kung maglaro, parang import nga rin daw mga kabrods. Grabe rin kung bumigay ng puntusan nito every game. 21 points per game ba naman sa loob ng isang season, talagang mapapahanga ka rin mga kabrods. At yun nga rin ang kailangan ngayon ng SMB, ay isang scorer or legit scorer. Di ba nga, itong SMB ang aga nilang naburakay dahil napas lang sila ng Reynosa and Elasto Painters sa quarterfinals pa lang mga kabrods. Di man lang umabot ng SMB sa semis Di ba? Hindi talaga nila tanggap ito Talagang magre-rebuild at magre-rebuild sila, at yung mga ibang players dito na gagawing trade asset nila, iti-trade talaga nila mga kabrods para lang makakuha nila yung mga best player na pinaka gusto ng SMB management. Katulad na lang ni Cedric Berfield. Kung ito maglaro sa SMB mga kabrods, finish na. Sabi nga nila, parang CJ Perez din ang laruan nito, pero mas scorer kay CJ Perez Yes mga kabrods, yung laruan nito kasi feel itong player na ito. Tapos ang laking point guard pa, mga 6'1 or 6'2 rin. Tapos mga kabrods, walang takot tumira, grabe rin ang puso na ito sa laro. And grabe rin naman yung mga court vision at coachable naman din ito pong player na ito. Matapang si Cedric Berfield, yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ito ng SMB. Na kahit mga big fish or malalaking kupunan yung mga nakakaharap nito, talagang yun pa rin yung laro niya. Hindi pa rin ito nawawala sa laro mga kabrods. Talagang gusto na itong manalo. Sadyang itong Blackwater lang talaga, hindi ito nagbi-vision talaga na manalo or makapagkampiyon. Itong SMB talagang kukuha na lang din sa kanya para nga mag-fit siya dito sa koponan na pwede niyang ipa-champion mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, Cedric Berfield and Jericho Cruz, sa tingin nyo sino ba ang lugi sa trade na ito? At sa tingin nyo dapat bang bitawan ng SMB si Jericho Cruz? Komento mo lang po dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. 7'3" Kai Soto ay ino-offeran pala ng malaki ito ng Barangay Nebra San Miguel. At ito namang 7'2" na si Moses Brown ay gagawing reserbang import ng Ginebra o reactivate na ba talaga sa semis against Ross. So unahin muna natin mga kabros ito pong kay Kai Zachar Soto. Alam din naman natin na si Kai Soto ay free agent ngayon. Yes mga bros, as of now. Dahil talagang nakipag-part ways na ito dito sa Koshigaya Alphas, dito sa Japan B-League, at grabe rin naman kasi yung mga offer din dyan kay
kay Kai Soto. Pero ayon din sa reports and rumors natin, merong offer itong si Kai mapa-international at na ito, local na liga natin dito sa Pinas. So yun nga mga kabrods, alam din naman natin kung gaano rin ka porsigido itong si Kai Soto na ma-reach yung kanyang NBA dream. And alam din naman natin yung mga ibang teams dito sa Japan B-League ino-offer din ito kahit papano, pero yun nga ang focus ngayon ni Kai ay makapaglaro sa mga NCAA. Yes mga kabrods, parang mga one step ahead to NBA na. And grabe rin naman yung vision neto at mission neto ni Kai Soto. At ito pa mga kabrods, ayon din sa reports and rumors natin, gusto rin palang offera na ng Barangay Nebra San Miguel, ayon din sa reports mga kabrods, ng talagang malaking offer itong si Kai Soto ng Barangay Nebra San Miguel na 3M per month. So mga kabrods, ang laki niyan, parang import ng offer mo dyan. Pero yun kasi, si Kai Soto kakaiba rin namang player ito. Kahit sabihin natin na patuloy pa rin itong tumitigas sa Japan B-League, grabe rin naman ang mga improvement na naibigay na rin na ito. Mga kabrods, mas gilas Pilipinas kailangan na nga rin natin siya. 7'3" na kayang tumira ng 3, tapos ngayon sa ilalim nagkakaroon na rin ng laro. May improvement sa ilalim, may footwork na rin mga kabrods, and may handles rin kahit papano. Kaya grabe mga kabrods, bruin mo yan yung ganyang laro ni Kai Soto, tas ilalaro mo dito sa PBA, talagang finish na. May rap na yan sila John Marfardo, hirap na rin yung mga ibang imports na makakalaban nila, and itong si Kai Soto mga kabrods, talaga ito yung magbibigay kampyonato sa Barangay Nebra San Miguel. Pero syempre, titignan pa natin kung kakagatin ito ni Kai Soto. At ito pa mga kabrods, Moses Brown. Yes mga brods, 7'2" import naman ito. Ito napakabata rin, 26 years old lang din. Tapos si Kai Soto 24 years old. Ito naman mga kabrods, itong si Moses Brown, ito yung nire-reservang import ni Justin Brownlee. Di ba nga dun sa TNT nung na-injured na si Bolbol, sinong pinalit? Si Chris McCullough. So kaya pwede mga brods, pwede ka magpalit ng import once na ma-injured ka. Pero hindi naman natin sinasabing dapat ma-injured ito pong si Justin Brownlee para makakuha nila si Moses Brown. Ito nga in case lang mga kabrods, pero sino-showcase na rin natin kung gaano kagaling ito pong si Moses Brown at kung paano niya ito pwedeng madala sa kampyonato ito pong Barangay Nebra. Ang Hinebra, weakness ngayon ilalim. Tapos pag si Japet Aguilar, laging kinakain ni Johnson dyan sa Rain or Shine, di ba? Tapos kung ikaw meron kang Moses Brown na 7'2", na hirap din talaga yan si Johnson talaga sa ilalim, talaga mga kabrods, mahirapan ng Ross niyan. And may bitaw na ang Hinebra niyan kahit papano mga kabrods. Pero kung si Justin Brownlee din, okay lang din kahit papano, may scorer rin din ang Hinebra. Pero itong si Moses Brown, all around kasing laruan nito, mapailalim, mapalabas. Tapos mga brods, maganda pang depensa, 7'2". Grabe kung pumayong yan. Ngayon, naglalaro ito ngayon sa Criollos de Caguas dito sa Puerto Rico mga kabrods. And talagang nagpapalakas palalo. And ito, former NBA player din. Hindi rin naman basta-basta ito. 2019 Portland Trail Blazers, tapos ang huli niyang nilaro dito sa NBA yung Dallas Mavericks last year lang, 2025, di ba? Napaka-fresh mga kabros, tapos kukunin mo pa dito sa PBA. So talagang finish na kung makukuha ito ng Barangay Nebra San Miguel. Kaya ikaw mga bros, Kai Soto, dapat bang offeran talaga ng 3M ng Hinebra? At ito, Moses Brown, yung 7'2" na import na reserve ni Brownlee, sa tingin nyo, i-activate na ba ito mga kabrods? Komento mo lang mo dito mga bros at isa-isa natin. Salamat po sa panonood mga bros. This is Phil Basketball Trade Ops, yun lang. I'm out.